umiiral pa rin yung panghihiya ng mga app na nagpapautang or mga tao or mga kumpanya na nagpapautang at hinihiya by posting your personal data or by posting or contacting your relatives and friends. At sinasabing ito ay may utang, hindi nagbabayad, walang hiya, minumura, etc. So again, pinagtibay ng Korte Suprema na labag sa batas ang pananakot at pagpapahiya ng lending app, lalo na ang pag-text sa mga kaibigan at kamag-anak na may utang ng walang pahintulot. And may nagreklamo tungkol sa isang lending app na walang paalam, inaccess yung kanyang telepono, inaccess yung mga phone contacts niya, at nag-text sa kanyang mga kaibigan at katrabaho tungkol sa kanyang utang. Of course, napahiya at nasira ang pangalan ng tao. At lalo na sinasabi yung mga nagte-text na silang mga kaibigan ang parang guarantor at sila ang sisingilin pag hindi nagbayad itong borrower. Meron tayong National Privacy Commission at sinasabi nila mali ang ginagawa ng mga app na ito. At ito ay bawal under cybercrime din. Bawal na kumuha ng personal data ng iba. Wala namang kinalaman kundi kaibigan yung nakautang. At of course, yung paggamit ng impormasyon, pag-access sa contacts ay bawal din. At yung intensyon na ipahiya at takutin ang borrower para magbayad ay amounting to extortion or blackmail. So, pwedeng kasuhan yung mga company na yan, no? At yung mga nangungutang, wala hong karapatan ang mga lending apps na kunin ang contacts mo sa list mo, sa telepono mo, sa page mo, sa messenger mo. Wala rin silang karapatan na mag-message sa pamilya, kaibigan o katrabaho mo at sinasabing may utang ka at hindi ka nagbabayad. At illegal ang pananakot at panghihiya at dapat maparusahan mga apps na ito.